Sina Michael Yang at Sammy Uy ay parehang hayagang pinangalanan ni SPO4 Arturo Las Cañas na sangkot sa operasyon ng mga laboratorio ng Shabu sa lungsod ng Davao. Ang isang kopya ng video ng panayan ni SPO4 Arturo Las Cañas sa journalist na si Christian Esguerra sa programa sa YouTube ng huli na Facts First kung saan isinalaysay ni Las Cañas ang pagkakasangkot ni Sammy Uy sa Davao Death Squad at sa operasyon ng mga laboratorio ng Shabu sa Davao City na siyang na-download at nakasave sa USB ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex L. Dagdag pa rito, ang kopya ng video ng press conference ni SPO4 Las Cañas gamit ang Zoom na may petsang ika-31 ng Enero 2024 kasama si Aris Ilagan ng Pilipinas Today kung saan inilarawan ni Ginoong Las Cañas ang laboratorio ng Shabu na matatagpuan sa Dumoy, Davao City na may pagmamayari at pinamamahalaan ni Sammy Uy, Michael Yang at Rodrigo Duterte at na-download at nakasave sa USB ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex M. Gayun din, ang kopya ng video ng press conference ni SPO4 Las Cañas gamit ang Zoom na may petsa ika-31 ng Enero 2024 kasama si Aris Ilagan ng Pilipinas Today kung saan ibinunyag ni Ginoong Las Cañas ang isa pang laboratorio ng Shabu na matatagpuan sa Green Heights Subdivision na pagmamayari at pinamamahalaan din ni Sammy Uy at Michael Yang. Ganon din ang pagpaslang ng mga kawawang construction workers doon na na-download at nakasave na sa USB at kalakip dito ginawang bahagi nito bilang Annex N. Si Ginoong Las Cañas ay kusang loob na umaming isa siya sa mga pinuno ng Davao Death Squad at tinanggap bilang testigo ng International Criminal Court sa kasong may kinalaman sa extrajudicial killings laban kay Rodrigo Duterte. Kailanman ay hindi itinanggi ni Duterte ang mga paratang ni Ginoong Las Cañas na makailang beses na lumabas sa publiko. Sa kanyang 186 pahinang affidavit, ididetalye ni Ginoong Las Cañas ang papel ni Sammy Uy sa Davao Death Squad at sa operasyon ng mga laboratorio ng Cebu sa lungsod ng Davao gaya ng mga sumusunod. Pahina 77. The several circumstantial events that raised my doubts and suspicions on Mayor Rodrigo Duterte's sincerity and honesty on his illegal drugs campaign because Michael Yang sponsor and patron in Davao City was Mr. Sammy Uy, also a bosom friend of Davao City Mayor Rodrigo Roa Duterte. Pahina 112, it was Sammy Uy who ordered Ben Laud to start the slaughter of the alleged suspects one by one, allegedly to extract confession. However, until the last one, no one among them confessed. According to Ben Laud, it was Mayor Duterte who ordered him and cleared the killing of the alleged suspected robbers through Bongo. Sa pahina 117, Sonny Benaventura in a teasing manner described to me that Sammy Uy is a gambling and shabu mafia in Davao City. Sa pahina 182, I say and declare and truthfully that the person of Mayor Rodrigo Duterte and his son Paulo Pulong Duterte are directly involved in the illegal drug trade in Davao City. Mayor Rodrigo Roa Duterte in partnership with Michael Yang and Sammy Uy, and Pulong Duterte in partnership with Charlie Tan. Mayor Rodrigo Roa Duterte also had police enablers in Bato de la Rosa and Wilkins Villanueva in the illegal drug trade. Sammy Uy has an import-export business in Davao City. He also owns a cockpit arena in Matina, Davao City. Sammy Uy is Mr. Michael Yang's patron friend in Davao City. I know it also through Michael Yang's custom broker, Mr. Randy Usman, my friend and associate in smuggling activities in the port of Davao in year 2012. Also in the massacre of subdivision construction workers I discussed above, Sammy Uy was a participant in the said murders in the Laud Quarry. The DDS group on orders of Mayor Rodrigo Duterte, quote-unquote, erased the workers because they informed the police about the existence of
a Shabu Lab in Green Heights Subdivision, which was owned by Michael Yang. Mayor Rodrigo Roa Duterte, Sammy Uy, and Michael Yang are friends and close to each other. I saw them personally together in hotels in Davao City and in several occasions. Ang kopya ng 186 pahinang affidavit ni dating SPO4 Arturo Las Cañas, kabilang ang 3 pahina ng mga annex na nakalakip doon, ang video ni SPO4 Las Cañas habang isinasalaysay ang nilalaman ng kanyang affidavit at ang video ni Las Cañas habang nilalagdaan ang kanyang affidavit at pinapatunayan ang katotohanan nito na siyang mga kopyang isinumite rin sa ICC bilang ebidensyang testimonyal para sa prosecution ay kalakip nito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annexes O, O-1 at O-2. Ang mga transaksyong pinansyal ni Sara Duterte at mga malapit na miyembro ng kanyang pamilya na naugnay kay Sammy Uy at mga tinukoy na mga personalidad na sangkot sa droga ay lubhang nakakabahala. Hindi lamang ito ay malinaw na paglabag sa konstitusyon at sa iba't ibang batas ng bansa, kung hindi malinaw din na naglalagay sa malalim na pagdududa sa kanyang personal na integridad at kakayahan o moral capacity upang patuloy na magsilbi bilang pangalawang Pangulo ng Republika. Kaya naniniwala ako na dapat lamang panagutin siya at litisin sa pamamagitan ng impeachment. Bahagi ng nabanggit na yaman ni Sara Duterte ay maliwanag na makikita na galing sa payouts ng kilalang drug lord na si Sammy Uy na pumapasok sa kanyang bank accounts at inilihim niya sa kanyang salin mulang 2007 hanggang 2013 at sa taong 2016. Ang pagkabigo ni Sara Duterte na ideklara ang kanyang kabuang yaman ay sinaliksik at inireport nila Florin Simon at malumangahas ng Philippine Center for Investigative Journalism, PCIJ, sa kanilang ulat na may pamagat Duterte, Sara, Paulo, Mark Big Spikes in Wealth, Cash while in public office, na nailathala noong ika-4 ng Abril 2019 na siyang kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex P. Alinsunod sa mga nabanggit na mahalagang impormasyon, isa ako sa mga nagreklamo at nagsampa ng isang verified complaint laban kay Sara Duterte sa Office of the Ombudsman noong ika-21 ng Enero 2026 dahil sa kanyang malinaw na pagkakasangkot sa money laundering at pagkakaroon ng ill-gotten wealth, hindi maipaliwanag at natatagong yaman o suhol na nagkakahalaga ng daang-daang milyong piso na maliwanag na hayagang paglabag sa saligang batas at sa mga umiiral na batas. Ang kopya ng verified complaint na may petsang ika-21 ng Enero 2026 ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex Q. Sa kabuuan, sa aking pananaw, lumalabas na lahat ng ito ang mga sumusunod. Una, si Sara Duterte ay kasangkot sa korupsyon noong unang pumasok pa lang siya sa gobyerno. Pangalawa, si Sara Duterte ay may mga tagong yaman na nakuha niya sa mga iligal na paraan. Pangatlo, si Sara Duterte ay hindi nagdedeklara ng kanyang tunay na yaman sa kanyang salin. Pang-apat, sina Sara Duterte at ang mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya na sina Rodrigo Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte, Hanilet Abansenya at Kitty Duterte ay tumanggap ng daang-daang milyon na pera mula kay Sammy Uy na isang kilalang drug lord. Sa aking paniniwala, ang lahat ng ito ay pasok sa impeachable offenses na betrayal of public trust, graft and corruption at other high crimes na nakasaad sa ating saligang batas. Ang sinumpaang salaysay na ito ay aking kusang loob na isinagawa ng walang naguudyok o panakot bilang patotoo sa lahat ng nabanggit at nakasulat dito bilang aking personal na testimonya sa impeachment hearing ng House Committee on Justice
sa kasong impeachment laban kay Sara Duterte at para sa anumang legal na maaring paggamitan nito. Ito pong sinumpaang salaysay nito ay sinumpaan ko noong April 21, 2026 sa harap ng Notary Public. Salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Senator Trillanes.